Okay. Tapos na may emergency. Nangyari na lang yun. Yan ang nagsagsay na apoy. Mga kawaki, mga ka-business, mga kalinda. Andito si Jonathan, oh. Atan, Oh, musta na? malangkot. Ha? Malangkot. Bakit? Wala na mama ko eh. Hindi ko Oo na nga. nakikita. Oo nga eh. Yun nga, napanood ko nga sa mga vlog, mga nila Thinking Body eh. Reggie eh, namayapa na pala si Nanay Marita. Ano pa nangyari doon? Kasi sa amin, di ba wala na nagbibigay? Ano? Kasi di ba sa amin wala na nagbibigay, di ba? Ay, boss! Ha? Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Ano yung sinasabi mo kanina, Tan? Sabi ko sa'yo, ano ba talagang nangyari kay Nanay Marita? Bakit ano ba yun, na-atake, na-stroke o ano? Kasi ganito pangyayari. Oh. Ito yung pangyayari. Di ba Yung wala totoo, Tan, ha? Oh, Yung walang pan, ha? Walang kasamang dama, ha? wala. Ito yung pangyayari muna. Oh. Di ba wala nagbibigay dyan? Walang nagbibigay sa... Sa amin sa lugar? Wala nagbibigay. dito sa Inis Tambayan, walang nag-aabot, walang nagbibigay ng abulo, tulong. Tuloy na pagkain lang. Oh, na. pagkain, wala. Di ba nagpunta ka dito sa akin? Oo. Yun din ang sabi mo. Oo. Kaya binigyan kita noon ng pera para may pambili kayo ng pagkain. Oo. Okay. Tapos, may kulong-kulong. Oo. Pumunta kami sa Ranay. Sumakay kami kulong-kulong. Nagpunta kayo sa Saranay. Ranay Complex sa May SM. Oo. Nagbayad kami ng 300. Ang mahal naman. Tapos, nagmalimos kami ron. Nakarami din kami. Tapos, Ibig sabihin, yung kulong-kulong binayaran mo, 300 talaga? tapos nagmalimos kami. Nakarami din kami ron. Ibig sabihin, hindi naman nalugi yung binayad yung 300. Sumobra pa. Sumubra pa. Kasi marami nagbibigay ron. Maraming naawa doon. Tapos, yung unang gabi, hindi ako bumili ng manok. Doon na kami natulog eh. Ano? Yung unang gabi, hindi ako bumili ng manok. Manok? O na pinirito yung sa... Ulamin nyo. Hindi, papapakalan ni mama. Papakain mo ni mama mo. O, tapos, sabay bumili, unang tao. Hindi ako bumili, nagduda ako. Kasi yung pangalawang gabi, bumili ako ng manok. Oh. Kita. Tapos, yung pangatlong araw na umaga, uminom pa ng Royal. Tsaka, Uminom ng Royal na soft drinks. okay pa siya. Okay pa. Tapos sabi ng nagpahi sa amin doon na lalaki, dahil daw sa SWD mama ko, huwag na daw kami makita ron kasi nakawa daw kami. Tapos Sino sabi? yung lalaki doon na gumagawa sa kalsada. Saan yun sa may doon sa Saranay? O yung gumagawa ng kalsada. Ibig sabihin sa Saranay lang kayo doon. Hindi na kayo bumalik dito sa Kwan. Hindi na muna kayo bumalik dito sa Kamaren, sa may Oo. pwesto nyo yan dati. Doon muna kami natulog. Ibig sabihin umistay din na kayo O doon. dalawang araw. Buti may natulugan kayo doon. Doon sa tabing kalsada may mga ganito silungan. Oo. Tapos So, kawawa nga yung kalagayan merong doon. lalaki gumagawa ng kalsada, pasok. Oo. Nagbigay ng konting pera, barya. Nagpahi sa amin, sakit. Kailangan mo dali mo sa SWD ikaw magtrabaho. Oo. Yun. Yung kinabukasan, at sabi, huwag kayo ayoko na makita kayo rito kasi nakakawa kayo. Tapos, kinabukasan, Bakit naman kanya binagbawalan? Kanya ba kalsada? kasi namamalasakit lang. Oo nga, pero Oo. nagmamalasakit sa iyo, Oo. sa inyo. Pero wala siyang karapatan ha na palayasin kayo doon. Oo. Dinilinaw lang natin. Tapos, Kung naawa siya, dapat binigyan niya kayo ng matulugan, makain. Yun lang yun. Yun ang tunay na awa. Pero yung palalayasin kasi isang lugar na doon ka naghanap buhay, hindi kwan yun. Hindi tama yun. O kung manood man yung tao na yun, hindi tama yun ginawa mo. Dapat, imbis na mag-utos ka na dalhin sila sa DSWD, dapat kinarga mo sila sa kulong-kulong kaya sa sasakyan at saka dinala doon sa DSWD na sinasabi mo para malaman mo kung anong proseso. Oo. Sige. Tapos, natandaan ni mama ko.
Sabi niya, doon na kami. Ano na, Lumipat na naman kayo. papunta rin sa sa Paranay sa dulo, pabalik na kami ron. Tapos may silungan dito, doon kami. Habang naglalakad kami, may nagbibigay. Okay. Tapos, yun nasa dulo na kami, nakita ko si mama, parang nanginig. Ah. Nanginig. Ano? Nakita ko si mama, parang nanginig siya. Ah, parang, ay, inatake yun, Oo, Jo. nanginig. Tapos, Oo. malapit na ako dito sa mataas. Inapit ako sa mababa. Tapos, sinilong ko rito. Nakayuko na siya. Nag-iba na siya. Tapos, pinapay yung tubig, ay uminom. Tapos, parang, nilaladnat, pinapoy. Tapos, So, tumawag sa ako. kinabahan ka na. Oo. Tapos, akala ko gano'n na. Yung pala, buhay pa, malakas pa. Ano, akala mo? Gano'n na. Patay na. Yung pala, buhay pa, malakas pa. Oo. Tapos tumawag na lumapit ako sa babae. Oo. Yung babae humingi ng tulong doon sa nagtatraffic. Tapos yung nagtatraffic, tumawag doon sa mobile. Ah, ang dali lang, may dumaan eh. May dumaan ha, dali lang. A few inches later. Ayan, dumaan yung mga rider, mga kawaki. Ay! Tira. Tapos, anong nangyari doon? Yung Nung babae, ginahawakan mo siya, bigla siya nangisay, nanginginig siya. Anong nangyari? na doon na tayo sa babae. Sa babae? Oh. Oh, Humingi ako doon sa babae tulong. oh. At sa ginagawa ko sa mama ko, ano nangyari. Mm. Yung babae naman, humingi ng tulong doon sa sa nagtatraffic na lalaki. Oo. Yung lalaki naman, tumawag ng ambulansya. Nole, labas ka nga, Nole. Oh, sige, Tapos tuloy. namatay yung ambulansya, sugat dito si mama, pinagdat ang dahil. Tapos ginamot. Ay, ibig sabihin niya, sinuhan pa pala siya, may ambulansya pa. O dumating. May tumulong pala doon. Oo. Nakaro sa ito yung kabumbog. Oo. Tapos, sabi ng babae, anak, tapos, saka yung bakla sa lalaki, dahil daw sa tala, pa hospital. Hindi ako pumalag, kasi wala naman yun. Tapos, Hindi ba't hindi ka pumayag? Dapat pumayag ka na. Sabi Kasi ni may Mama. ambulansya na eh. sabi na mapayag daw siya. Tapos, hinatid kami sa amin. Binaba kami. Ayos pa siya. Eh, ba't hindi pa sa ospital? Ah, nakagalaw pa siya, nakakilos pa siya. Oo, ayos pa siya. Tapos yung hapon naman yun, uminom siyang royal tsaka tubig. Mm. Nakainom. Yung umaga naman, uminom ng gatas tsaka tubig. Ay, ibig sabihin, nabot pa kayo ng gabi, kinabukasan pa. Hapon tsaka kinabukasan. Oo. Andiyan na kami. Hapon kami dumating dyan eh. Yung hapon, hindi siya ganon. Kasi nakatulog pa siya ng isang Gabi. araw. Isang araw. Oo. Tapos yung umaga na, uminom siya ng gatas, saka tubig. Tapos, siluko ko pa nga. Alis ako. Pupunta ako kay Kuya Kabisnes. Ito Ah. yun. Kasabi niya, umiyak. Nagtuturo. Kasama. Sabi ko, hindi, niluloko lang kita. Tapos, Ibig sabihin nung kumunta ka sa kanila ni kabisnes, ayos pa siya. hindi, niluloko ko lang nga eh. Ha? At sabi ko, pupunta ako kay Kuya Kabisnes. Oo. Pero sabi niya, umiiyak, tama raw siya. At sabi ko, hindi ako pupunta. Niluloko ko nga lang. Oo. Tapos, yun, tumigil na. May mamaya, pinanuan tulog na sa ganito, sa plastic. Tubig. Ayaw uminom. Tapos, tuloy ko sa tricycle driver, ayaw din. Mamaya pinainom po. Ayaw rin, huwag umiinom. Ayaw pumasok. Kasi bibigyan na kaganyan na. Pumantay na. Eh, dapat pala naagapan pa pala yun kung dinala mo kaagad sa ospital. Tapos, pumunta ako kay Renji. Ganun siya eh. Pangalawa, bumalik ako doon sa amin. Bumalik ako kay Kuya Renji. Tapos, ganun uli siya. So, pumunta na si Buddy, si Kuya Renji doon sa amin. Dinala na sa barangay, tsaka
Tala Hospital. Doon namatay, alas 3 ng gabi. 14. Teka lang, dinala na sa tala. Oo. Oo, yun yung napanood natin sa video ni Thinking Buddy at saka ni Reggie, ano. Ngayon, nakarating talaga sa tala. Oo. Ibig sabihin, ilang oras siya doon sa tala? Yung yung hapon. Hapon. Tapos pumunta ka, namatay siya alas. Alas 3 ng madaling araw. Nakapasok pala talaga sa tala. Natutulog siya. Saka ganito na ginagano kay ulo niya. Matigas. Mabalik sa ganun. Tapos sinisipon siya. Inaapoy siya ng lagnat. Di ba yung kanan niya pa namamaga? Yung kaliwa niya wala. Mas malaki pa. Tapos yung eto, lumubo. Oh. Inaapoy siya ng lagnat. Ayun na. At iba na yung mukha niya, mata niya. Malayo na tingin niya. Para sa... para hindi niya nakikita. Parang bingi na. Yun ang katotohanan, kuya. 3 piraso, ma'am. Oh. Yung sa akin, kaya ako maganda din. May mabili lang. Sa akin, meron. Oh, sige na, tuloy lang tan. Tapos na. Yun ang pangyayari. Nagkakaroon na lang bigla. Tinanong ko ng budget check yun. Nakatatlo na ako. Nilalagyan ko ng yellow rito. Yung gabi. Tika lang, di ba pagdating sa tala, ginamot naman yon? Oo. Kaso, nangihingalo daw sabi ni Guarde. Naging halo na? Papa, gusto bumalik sa amin. Nagkakayag. Sabi ko, bukas ka lang. Tapos natulog ako yung gabi, bumalik ako sa amin. Pagbalik ko, buhay pa. Tapos, yung pangalawa, babalik ko lang sa amin. Tapos, hindi na ako natuloy. Nantok na ako eh. Natulog ako sa labas. Oo. Sabi ko alas 3. Wala ni mama sa waiter. Tigok na patay na. Alas 3 madaling araw. Hindi, pwede ka naman matulog doon sa ospital, Wala matulog. Upo ka lang doon sa gilid niya. Wala? Wala. Nahirapan ako eh. Masakit yung likod ko. O nandun ka na sa ospital, di dapat diretso pagamot ka na rin doon. Wala rin. Yun, kinuwento ko na tapos na. Kasi kung nasa ospital ka na, nakita ka na ng mga nurse, doktor doon na gano'n yung kalagayan mo, dapat, pina-check up ka na rin doon kagad. Hindi naman naalata kasi di ako puno-upo eh. Doon? Oo. Ano yun, baka sinadya mong hindi umubo doon, o ano? Oo. Bakit? Baka malaman na may sakit ako. Hindi alam na may sakit ako. So yun ang nangyari pala doon, ano? Oo. Hindi ko kasi nung tumawag sa akin si Boss Ka Business, nasa bundok ako no? Oo. Hindi ko alam yung mga pangyayari. Kaya nabanggit ko doon na nung time na yun kasi wala pang death certificate si Nanay Marita, no? Kaya hindi kagad ma-proseso nung mga taga-Bausi yung papel ni Nanay Marita para mahingian ng tulong, no? Ganun pa man, kasi gusto mo iburol, di ba? Si Nanay Marita kasi hindi naman basta-basta may burol yan tan. Kailangan din ng nung time na yon dapat hawak na yung death certificate para malaman kung ano yung kanyang kinamatay. Lalampas lang yung COVID. Baka makakahawa siya, no? Yung kanyang ikinamatay na sakit, baka nakakahawa. So yun yung iniiwasan para maiburol siya, no? Ganun pa man, saan siya ngayon? Sa Purenaria. Oo. Doon lang sa loob? Oo daw. Anong oo daw? Andun nga lang daw. Ano ilagay na ba sa kabaong? Siguro. Ha? Hindi ko pa alam eh. Ay, ibig sabihin, hindi mo nakita yung kanya doon sa loob ng morgue. Hindi mo pa nakita yung kanya. Hindi pa. Kasi yung huli na kailangan daw pagawa niya tayo ng sadyang kabaong. Kasi lumubo na siya, hindi na siya magkasya doon sa may normal na kabaong ba. Yung nitso, ay ano tawag doon, yung kabaong.
Tapos yung kanyang nitso na paglagyan, kailangan i-oversize din, kailangan malaki din. Kasi hindi rin siya magkasya doon, yung pinaka-pansyon, tawagin sa amin. Kaya medyo nadili siguro yung pag-living sa kanya, no? So, ang schedule niyan bukas na. Anong oras daw? Hindi ko alam, mga alas 12 raw. Kakakain, Diyan sa may tala lang. siguro. Tala. Hmm. So ayan mga kawaki, narinig natin yung pangyayari bago na lagutan ng hininga si Aling Marita, no? O Nanay Marita man. Ganun pa man, magiging maayos din naman yung paglibing sa kanya kasi naayos naman na nila ni Thinking Body at saka ni Boss Ka Business, Reggie, saka ni Inday Jen, yung pagpapalibing sa kanya. Huwag mo nang kwanta na, huwag mo nang angarin na maiburol pa kasi namamaga na si Nanay Marita eh. Hindi na yung pwede yung iburol na paglalamayan. Hindi na. Kailangan dapat yun, libing agad sana eh, no? Kailangan din talaga pala niya mga kawaki na magkaroon ng death certificate kasi naipasok sa hospital eh. Pagka namatay kasi sa hospital, obligado talaga ang hospital na mag-issue ng death certificate. Kaya lang parang delay yata yung death certificate niya. Kumbaga hindi kagad na ibigay ba? Sinabi mo kuya kung anong kinamatay. Tatanungin lang doon kung anong kinamatay yung mama. Hindi ko pa alam eh. Hindi. Doon sa may death certificate niya, makikita natin doon kung anong nakalagay na sinabi ng doktor doon nung kanyang pagkamatay. Dalawang klase kasi yan eh. Pag namatay doon sa ospital, depende kasi sa sitwasyon. Kung mayroong kahina-hinala, halimbawa, namatay na sinadya ba? So, kailangan i-autopsy yun. I-autopsy para malaman kung anong talaga yung kanyang kinamatay. Kagaya halimbawa na lang yung mga nabaril. Ayun, yun, mga nagbigti. Yan. Kasi mayroong mga pagbibigti na akala bigti, yung pala sinadya. You know? Basta yung mga pagkamatay na kahina-hinala na parang sinadyang pagpatay, kailangan talaga i-autopsy yun. Ngayon, doon naman si kay Nanay Marita, sa sakit yun, sigurado yun. Kaya lang, hindi natin alam kung anong klaseng sakit yung kanyang talagang ikinamatay. Yun ba'y na-stroke ba siya? Yun ba'y sakit niya sa kanyang diabetes? Yun nga, o kaya sakit sa high blood? O kaya sakit niya na bire-bire? Siya ba'y na-stroke kaya siya namatay? O kaya siya ay namatay sa virus? Halimbawa, namatay siya sa COVID? O ano pa mang klase ng sakit? Doon yun makikita. Kasi lalagay ng doktor yun doon. Ngayon, yung pagpuproseso noon, ang nag-asikaso noon sa pagkakaalam ko ay yung mga taga-Bausi, no? Yung CSWD, yan, ganon. Yun ang proseso noon. Nagtulungan sila doon, ano? At tungkol naman sa mga bayaran, bahala na sila doon. Basta ang pagkakaalam ko lang na inasikaso ng barangay yon, yung mga ibang bahagi doon, at ilan daw bahala doon eh. Yun ang pagkakasabi sa akin. So, no-comment na ako doon kasi baka magkamali tayo ng banggit ba. O, ikan mo kay Gaubo ka. Isara mo. Yan. Ganon. Ganon pa man, malalaman natin yan tanha kung doon sa pagkamatay ni Nanay Marita, kung may makuha ka pa na mga na ibang tulong ba? Pero hindi ko pa sigurado yan kung ano yun. Hindi pa tayo sigurado yan.
Eh, kamusta naman? May mga nag-abuloy naman sa'yo, yung nag-abot ng pera na tawag doon, abuloy. Hindi sa amin. O doon sa'yo ba, albawa, kilala mo sila, nakikita ka. Yung binigyan ka ng pera na abuloy, normal kasi yun sa isang patay eh. Ano lang, isang tao lang. Ha? Isang tao pa lang. Okay. Ngayon, may kopya ka bang death certificate? Tama pa rin. Kasi tahan ganito yan. Pag meron kang death certificate, pa-xerox mo yon. Tapos, hingi ka ng permiso sa barangay. Doon sa may barangay. Pwede kang manghingi ng abuloy sa mga diyan, sa mga kapitbahay mo. Ito may dala ka lang na death certificate at permiso ng barangay na mag-ikot-ikot ka ba? Oh, pwede yon. Kasi yung pera na malikom mo doon, yun yung gamitin mo pang gastos sa pangaraw-araw mo pagkatapos ni Nanay Marita na may libing ba. Dapat siyempre mayroon ka rin sariling pera na hawak mo, no? Pwede yon ha, ganun ha. Pwede. Nasa iyo yon kung gagawin mo. Pero yung dami mong kakilala, di ba? O, dala ka ng death certificate ni Nanay Marita, yun yung legal na panghingi ng abuloy. Nasa kanila lang yan kung magkano ibigay sa iyo, 10 piso, 20 pesos, 100, 1,000, nasa kanila yan hanggang sa maipon mo yon. Kasi dito sa amin, yung mga kapitbahay ko pagka namatay, gano'n ang ginagawa eh. Minsan nakakalikom sila ng 4,000, 3,000, gano'n. Tapos, A few inches later. pang ibang source na pwedeng pagkunan ng kuan mo, ng tulong ha. Okay. Hindi ko lang kunin kasi hindi tayo sure, no? Pero ang pagkakaintindi ko, yung mga death certificate mo na yan ay magagamit mo yon sa mayor, kay congressman, sa DSWD, ganon. Kasi ang pagkakaayos yata nung bayarin doon, bahala na nag-usap doon si thinking body at saka yung taga CSWD. Yun. Para may ilibing, ano, at saka si ka-business. So, yung final doon, hindi ko alam, hindi ko pa sila nakausap eh. Ganun pa man, magkuhan ka na. Mag-relax ng utak mo, huwag mo masyado isipin. Sa isang banda, isipin mo na lang na si Aling Marita, nanay mo, na nakapagpahinga na. Nakapagpahinga na sa tan. Kasi alam mo sa totoo lang, ang hirap kaya ng kalagayan ni Nanay Marita.